is the highest, your name is the greatest, your name sounds above them above all thrones and dominions, all powers and positions, your name sounds above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing. Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collection for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Holy. Pag mga ganitong energy, hindi ka mabubuli. Oh? You are superior. Parang mataas yung dungan mo yan, mataas yung vibe mo. Hindi. Hindi ka magpa-domina sa iba pagka ganyan eh. Hindi ka magpa-defeat sa iba. Hindi ka magpahadlang sa iba. Kailangan ikaw yung superior, ganon. Ganon. Lalo sa communication with the number 5 o sa debate, communication o kailangan ikaw yung manalo, ikaw yung magwagi, ikaw yung angat, ikaw yung lamang. Ayan, ikaw yung lamang. Ano pa ang energy mo ngayon? Ay wow, Ace of Swords. Nagtagumpay ka, nag-succeed, you're victorious na may wipe out, ma-vanish, mawala yung mga humadlang sa'yo. Yun na nga yun eh. Oh, sila na lang yung umiiwas. Baka sila ba yung nancha-challenge sa'yo? Gusto ko nila i-challenge? Hindi naman. Gusto ka nilang hadlangan, lakan, ganon. Hadlangan. Hindi. Gusto ka nilang gusto nila makapag-compete sa'yo. Tingnan natin ha. Yun na nga, gusto nila makapag-compete sa'yo. Yung mga ganong tao na mahilig makapag-compete. Anong tawag doon? Foolish. Foolish ka. Yun ang mga taong foolish. Meron pang term dyan, maliban sa foolish. Yun ang mga foolish, yung mahilig makipag-compete. Makipag-pataas-taasan. Hindi ka ngayon magpatalo sa kanila. Ayaw mong patalo. Ano pa? You win. You won. Ayaw mong patalo sa kanila eh. Ano pang energy mo ngayon? Ito na lang gamitin ko Queen of Air. Sharp and clear and intellectual, logical yung mind mo. You're intellectual, logical, clear, sharp, and matalino ka. And magaling yung observation mo, you observe things, parang mas malaliman, you can observe ng mas malaliman na. You can observe kahit na hindi mapansin ng iba o makita ng iba yung mga red flag, mga ganyan. Kunwari red flag, mga ganun. Ay makikita mo. So ano pa? Kasi yung iba mas scheme, deceitful, deceiver. Nakikita mo yon. Pati yung mga
napapansin mo, obserbahan mo kung gaano sila ka-deceitful, deceiver, kung gaano sila ka-cunning, kung ano yung ginagawa nila ng pa-hide, na may ginagawa sila ng napatago, or nagdadrama, na ah, or else ay nagsisinungaling, nang mamanipula, mga ganun ba? Yung mga tricks nila, ay huli mo yan. Pagkaganyan. Ano pa? With the Queen of Swords. Queen of Air pala yun. Mabilis yung utak mo pick up, mag-intindi ng situation, ng mga bagay-bagay, ng mga pangyayari, ng ugali ng tao. Mga ganun ba? Because you're intelligent. Ganun yun. Pag intelligent. Beside from that, ano pang energy mo, yun yung body mo energy. Sage. You're wise or very wise. Have a good judgment. Magaling ka mag-judge situation. So, galing na yun na yung nasabi ko kanina, di ba? Magaling ka mag-obserba. Tama yung observation mo, yung judgment mo. This is a collective reading, guys, ha? Or kung sino lang ang matsambahan yung energy. Yun po yung reading dito. Kung sino ang kuhaan ng angels ng energy. So, kasi madaming tao sa mundo eh. So, ayan, sila na magpipick kung sinong kuhaan nila ng energy. Kung kanino energy ang kukunin nila. Kung sino ang makaresonate, makarelate. Ganun. Kasi, collective reading ito. Ano pa ang energy mo ngayon? Wow, Wheel of Fortune. You are lucky. Luck is on your side. Nag-favor sa iyo ang universe, ang luck, ang swerte. What's with the Wheel of Fortune here for more clarification? Mag-umpisa ka na ng destiny mo. Hindi pa. Bibigyan ka ng langit ng swerte na pagkaganyan. Mag-umpisa ng suswertihin ka sa buhay. Maging lucky ka nga eh. Clarification na naman to. At hindi na maging clouded na yung isipan mo, kundi clear and walang nagka-clouded sa isipan mo pati. Parang it's a blessing from heaven. Mga ganun ba? See, it's a blessing from heaven. Yung swerte na yung luck na yan. Pwede magkaroon ng expansion sa business mo, kaya business ka. O sa lahat ng bagay, baka swertihin ka sa career mo, finances, o love life, or in general ba. Ayan. Ano pa? Darating sa'yo. Swerte yan darating sa'yo. Person ba to? Yung darating sa'yo? Na person na puno ng baggage. Maybe may responsibility o may resentment o any baggage or negativity. Ano ba itong daladala niya? Na buhat-buhat niya negativity? Baka negativity yan. From different people. Na mga strong na person, na mga proud. Galing sa mga taong proud. See? Galing sa mga taong proud. Kung yung mga angels pa na nag-guide dito sa akin,
ang obserbahin, mga proud niyan sila ng mga tao, mayayabang. Nung si Jesus Christ ang nag-guide dito, sabi niya, tinanong ko kung ano yung gusto niya sabihin o naisip parating sa mga viewers, no? Ang isang pinaparating niya sa mga viewers ay, kasi madalang lang talaga siya mag-guide dito guys, kasi may mga ginagawa din yan syempre. Busy yan, lalo at nag-umpisa na yung end of the world. Ang sabi niya, huwag daw maging mayabang. Yan ang pinaparating niya sa mga viewers dito. Huwag maging mayabang. Huwag magmataas, huwag maging mayabang. Basta huwag maging mayabang. Kasi ganun kasi kadalasan ang tao eh. Parang umiiral yung nagmamayabang ba. Hindi lahat. Pwede pang baliktarin nila yung iba na mayabang, pero sila pala ang nagyayabang. Oh. Tapos yung magkwento-kwentuhan sila, no? Tapos yung sarili nila inaangkat nila sa yung pag magkwento-kwentuhan sila, yung pala insecure sila sa isang tao. Ida-down nila yung pinagkukwentuhan nila. Itataas nila yung sarili nila, parang bilib na bilib sila sa sarili nila, pagmukain nila yung sarili nila na matino, yung pala kay na pagmukain nila yung sarili nila na mataas sila, tinataas nila yung sarili nila, mga ganun ba. Tapos yung iba sisiraan nila, gagawa nila ng kwento, buti sana kung totoo ay gagawa nila ng kwento, yun naman yung chismosa, oh. Doon malalaman pagka mayabang yung isang tao, kasi mahilig magchismis. Doon siya nagyayabang pag magchismis siya. Akala niya taas ng kanyang value ng pagkatao niya yung siraan niya yung iba. Yung gagawa niya ng kwento yung iba, buti sana kung totoo, no? Pero meron pang mga sinungaling, manipulative, siraan, gagawa nila ng kwento, tapos pag tatawa-tawa pa, mga siraulo. Yun ang mga siraulo, at yung mga gumagawa ng kwento, magchismis na lang, gawa-gawa pa. Dahil yun pala insecure na inggit sa isang tao. Buti sana kung totoo yung pinagkukwentuhan nila eh. Kung hindi naman totoo, gawa lang nila dahil sa insecurities nila, dahil baliw na sa inggit. Mga ganun ba? Kahit tingnan pa sa kaimbutura ng puso nila at utak nila, kung ano yung nagda-drive sa kanila na siraan, ikwento si isang person sa kapwa niya din na inggitira din. Ganun ba? Doon yan nanggagaling yung mga negativity sa mga proud na mga tao na yan. Ano ba itong mga chismoso-chismosa ng mga tao? Hindi pala sila chismoso-chismosa. Mga proud, mga dominant, mga majestic yung personality. Akala ko mga chismoso-chismosa. Mga proud, majestic, mapagmataas pati. Tingnan natin. Mga proud sila. Mga majestic, dominant, gustong maghari, ganon. Tingnan natin. Oo, gusto nila maghari. Gusto nila maghari, sana. O, diba? Ganyan ang tao. Kung may opportunity at may pagkakataon na maging hari, gusto nila maging hari. Gusto nila sila yung the best, nasa tuktok, mga ganun ang tao eh. Ganun ang karamihan eh. Yung iba nga, mang-agaw pa nga eh. Papatay pa para lang kunin yung sa iba, di ba? Kung gaano evil yung iba. Gusto maghari. Yung maghari-harian siguro, ganun. Ang galing na nag-guide yan dito. Sino kaya ang guide dito ngayon? Si Angel Gabriel ba?
Si Angel Gabriel. Oh, di ba? Magaling yan siya mag-guide. Yan ang may offer sa'yo na serious offer and positive din siya sa offer niya sa'yo. And kasi with the color yellow, may mix din, may halo din ng bravery, na may pagka-brave din siya. At ang gusto nito ay pang long term, stable and pang long term na relationship and secured na relationship, magsa-settle down. Ganyan yung mga energy na seryoso eh. Seryoso yung offer niya sa'yo. Walang halong laro, walang halong biro. Hindi panti-trip. Madaming negativities lang galing sa iba-ibang tao. So maraming tao yan. Pero kung nasaktan to, nakapag-forgive na to. Kung nabitray to at nasaktan, no, nakapag-forgive na yan. At nakarecover na siya from that painful and hard and betrayal, painful experience. Mga ganun ba? Nawala na yung pain, yung sakit na naramdaman niya. Recover na siya. Lalo kung may nangyaring ending, ganon, sa relationship, or may mga nag-end, o may nag-betray pati sa kanya, kapag-forgive na yan, nakarecover na yan siya. Clarification lang naman to. So, paano niya na-accumulate yung yung negativity? Ano yun? Binubulungan yung picture niya? Hindi. Ano yun? Palipad hangin? Binabato siya ng palipad hangin? Kasi gusto maghari ng mga witch na yun eh. Palipad hangin is witchcraft. Palipad hangin ang ginagawa nila. Doon ang galing yung negativity. Ano yung ibabang ng papalipad hangin sa person mo na to na darating sa'yo. Nakapanood ba ng videos ko dito? Nakakapanood ng videos dito pero hindi nagbago. Hindi sila nagbago. They choose the wrong path. They choose to do evil. Evil doing yan. Yung palipad hangin kasi witchcraft yan siya. So, alam nyo na, angels, no? Na yung mga tao na yun, hindi nagbago, ay matigas talaga yun sila. And pakisabi sa God, ayaw magbago ng mga tao yun. Kahit nakapanood na sila ng videos dito. Pag mga ganun, ayaw nila maniwala. Kasi yung paniniwalaan nila, yung sarili nilang views, kasinungalingan, kinikreate nilang lies, and manipulation sa utak nila. Kaya ayaw nilang magbago. Ang sabihin ng mga yan ay mapapatawad naman kami ni Jesus Christ eh. Mag-repent lang kami. So, tingnan na lang natin afterlife kung saan sila, kung talaga bang patawarin pa rin sila ni Jesus Christ. Pagka
Kasi nag-warning na si Jesus Christ pati nung nag-guide dito. Na dalawa yun eh, huwag magyabang at huwag gumawa ng witchcraft. So pag pinagpatuloy nila ang witchcraft, ay alam na impyerno. Kasi bakit daw? Pag gumawa ng witchcraft, may impyerno yung kaluluwa. Magsisisi kayo, sabi ni Jesus Christ. Magsisisi nga sila. Kaya nga, walang ibang sisihin ang mga yan at sige sila ka bato ng palipad hangin at gagawa ng mga witchcraft. Witchcraft yan, yung palipad hangin. Akala nila espiritu yung nag-guide na yun, na hindi si Jesus Christ. Jesus Christ yun, hindi magsasalita ng ganun si Jesus Christ. At si Jesus Christ nagpapakita sa vision ko yan. Mga ilang beses na din. Madami-dami na din. Oh. Hindi yun ang i-guide ni Jesus Christ. Hindi yun ang sasabihin niya. Kung hindi yun ang sasabihin noon, kung hindi yun si Jesus Christ. Kung kunwari espiritu yon, ang sabihin nun na sige, pagpatuloy nyo lang yung masasama ninyong gawain. Di ba? Kaso lang, yung tao ay, yung iba, dahil sa kakasinungaling nila, pati yung sarili nila, paniniwalain nila sa kasinungalingan nila. Kung ano yung tama, ayaw nila. Kasi baluktot nga sila. Pinagpapatuloy nila yung evil doings at masamang gawain nila. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ba yan sila sa ginagawa nila ng pangbabato ng palipadhangin sa person mo na yan? Hindi naman sila tuwang-tuwa. Pero masaya ba sila sa ginagawa nila na binabato nila ng palipadhangin yung person mo? Hindi naman sila masaya. Ano yung driven sila ng inggit? Hindi. Gusto nila ng fairness. Bakit anong tingin niya? Unfair? Anong tingin nila? Unfair? Yun ang tingin nila na unfair daw. Na-insecure sila sa person mo. Na-insecure sila sa person mo. Na-insecure sila sa person mo kasi maaaring yung person mo ay successful, talented, or positive, masiyahin. Diba? Masama sila sa ng evil ng mga tao yan. Mga evil. Mga evil. Dahil lang sa insecurity nila, manghalit sila. Hindi makatwira, napakabaluktot nila. Ang sasabihin ng mga yan, tao lang, walang perfecto, uy. Sabagay, choice nila yan. Lalaman na lang yan pag namatay sila. Afterlife, kung saan sila mapupunta. Yung kaluluwa nila. So, ginagawa nila na yan. Message na angels for you. Sa bagay, nasa end of times na to kasi nag-umpisa na din talaga yung end of the world. Yun ay end of times ata, isa lang ata yan. Na nasa end of times, yung nag-umpisa na yung end of the world ba? Yung pagsira sa mundo, yun ang end of the world. Hindi naman biglaan yan, paunti-unti yan eh. Yun. At may mga signs yan, at may mga signs na madami na nasa end of times na nagsisimula ng end of the world, na sinisira na yung mundo, di ba? Sa California, sinusunog. Dinidestroy. Kaso lang, mahayop na hawa talaga ako. Yung hayop talaga kinawaan ko. Kasi mainosente yung hype eh. Walang inanimo talaga yung mga yan. Inosente yung hype talaga. Kaya naawa ako sa mga hayop. Message ng angels for you. Kung kaya madami ng evil, dumadami ang evil. At masasama
At pinagpapatuloy pa nila, ayaw nila magbago. Kasi nga, yan ay yung sign na nasa end of times o nag-umpisa na yung end of the world. At may mga false prophet din. Anyone can be a prophet. Yun nga, may mga false prophet. Ibig sabihin ng false prophet, mali yung kanilang teachings. False. Dapat pag magturo, nakaayon din sa Biblia pati. At may guide ng anghel o basta ganun. O basta yung tama lang. No? Yung tama. Huwag yung kasinungalingan, huwag yung gawa-gawa. O huwag yung walang katotohanan. Message ng angels for you. Daughter, the answer to your question involves your daughter. Kung ako yung papiliin, guys, no? Kung anong year ako panganak at nabuhay, noong panahon ng 1990 siguro, kasi presko pa yung paligid, walang ganong polusyon. At tingin ko wala pang ganong evil noon, no? Kasi wala pa sa end of times eh. At nakaka-suffocate yung energy ng mga evil at mga parang ano siya, ang pangit. Basta I don't like it. Na may maraming evil na mga tao, parang nakaka-suffocate. Parang ayaw ko dito sa mundong to. Mga ganun ba dahil sa makita mo kung gaano ka-evil yung mga tao. Yung mga hayop talaga, innocent yan sila. Kung gaano kasasama yung iba. O marami. Iba siguro, marami pa naman siguro mabubuti ngayon. Pero marami din, dumadami yung evil na eh. Tsaka yung mga ilog noon ay malinis, malinaw pa. Ngayon, polluted na. Presko. Ang paligid. Di ba? Simpleng buhay, pero masaya, peaceful, at presko ang paligid. Walang ganong polusyon. Yung kasagutan daw sa mga tanong mo ay kasama yung anak mong babae. Or ano to, may anak ka na bang babae? May anak ka ng babae? Upright ba to? Your name. Meron ka ng anak na babae daw. Oh. So, ibig sabihin, so walang anak na babae, di pilit natin na kung wala ka pang anak na babae. Kung may nalaglag kang anak na babae, pwede yun, counted yun. May anak ka na daw na babae. Oh. Pero na ako energy, may anak ng babae ha. Yun ang mga makaresonate dito. May anak na babae. Ay gustuin ko man na halos lahat ay makaresonate. Kaso lang, ano magawa kung may anak ng babae. Kasama daw yan sa kasagutan sa mga tanong mo. So ano pa? Ang pwede ding magkakaanak ng babae. No? Pero may anak ka na daw na babae. Oh. Ano pa? Ang message ng angels sa'yo. The moon. What's with the moon here? May malalaman ka. Oh. Lumalayo sa'yo. Ano itong lumalayo sa'yo? King of Wands. Oh, in reverse. May ano to guys? May
May insecurity itong tao na to. And kulang sa confidence, kulang sa tiwala sa sarili niya. May pagka-aggressive din. And gusto niya agad makuha yung gusto niya. Yung persahan. Mga ganun to eh. Yung person na lumalayo sa'yo ngayon. Lumalayo siya sa'yo ngayon. Tao ba itong lumalayo sa'yo? Tingnan natin na hindi. Hindi yan tao. Gumagawa sa'yo ng deceit. Ano ginagawa sa'yo? Deceit. Clarify ko lang. Hindi deceit. Scheme ang ginagawa sa'yo. Scheme. Hindi. Hindi yan scheme. Evil. Evil yung ginagawa sa'yo. Evil. Pero mukhang pa-hide. Hindi mo alam. Hindi mo alam yung ginagawa niyang evil sa'yo, no? Hindi mo alam. Hindi yan tao. Ano to? Fallen angel. Fallen angel siya. Kaya pala evil yung ginagawa niya sa'yo. Pahide. Lumalayo. Bakit lumalayo? Bakit siya lumalayo? Protektado ka ng langit. Protektado ka ng langit kasi. Siguro may liwanag na nakatuon sa'yo. May nagpoprotekta sa'yo. Ano yun? May nagpoprotekta sa'yo anghel. Meron. At malalakas pang anghel yung nagpoprotekta sa'yo. Emperor. Mga strong yan ah. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy. May mga tao talagang matitigas ang ulo. Yung inaano na nga at sinasabihan na nga na huwag magbato ng palipad hangin. Napanood ba nila yung video na si Jesus Christ ang nag-guide dito na sinabi ni Jesus Christ huwag magyabang at huwag gumawa ng witchcraft ng mga nang babato ng palipad hangin sa person mo? Napanood ba nila yun? Napanood nila yun, no? Pero sige sila, mayabang yung mayan. Kaya sige sila pambato ng palipad hangin. At ayaw nila itigil yung ano na yan. May impyerno yan sila. Impyerno na yung bagsak ng kaluluwa nila. Yung mga babato na palipad hangin sa person. Ayaw magbago eh. Impyerno. Impyerno sila mapupunta. Ayaw magbago. Talagang mayabang yan sila. Kita mo superior. Kita nyo superior. At ano yun, yung dominante daw. Gusto maghari-harian. Gusto maghari-harian. Gusto nilang sila yung may control with the emperor kanina. Kaya may impyerno sila. Akala nila hindi si Jesus Christ yung nagsasabi. Akala nila kung spirito lang. Hindi. Si Jesus Christ hindi magsalita lang. Hindi mag-guide o hindi parating ng ganun. Kung hindi si Jesus Christ yun. Kaya ganun ang sinabi ni Jesus Christ. Kasi madami nga daw gumagawa ng mga viewers ng witchcraft. Nanonood pala sila dito, hindi na tinigil. Instead na magbago, sige pa rin. Ay talagang gusto nang i-challenge yung Diyos. Sina-challenge nila yung Diyos? Hindi naman. Sina-challenge ba nila yung God? Tingnan natin. Yung God, sina-challenge nila ng mga nang babato ng palipad hangin sa person mo. Kasi gusto nilang sila yung God. Gusto nila sila yung God. Bastos. Yan yung mga taong parang bully, pati yan mga yan eh. Foolish nga eh. At mga ewan ko, challenge nila ng God. Tingnan ninyo guys, no, yung nangyari sa
California kasi china-challenge nila yung God. At choose din, minamak nila. Ano nangyari? Sinunog sila. Yung buhay pa ay sinunog na, naka-experience na sila ng mala impyerno na sunog. O paano pa kaya pag nasa impyerno sila? Ano kaya yung, iyak yan sila doon. Dapat sinunod ko lang, baka sabihin naman yan, dapat sinunod ko na lang yung guide doon, totoo pala, dapat hindi ako nagyabang, hindi ako gumawa ng witchcraft, dapat iniwasan ko evil, ang paggawa ng masama. Pero huli ng lahat pag mga nandun na Oh. So, pag marinig nila yan, magagalat pa yan sila, ma-irritate lang inner demons nila. Kasi mayayabang yan sila. Proud nga daw Proud pati at mayabang. Narcissistic. Mga narcissistic yan. Yun ang babato ng palipadahan person mo. Upright ba yan? Parang. Puro palang. Parang narcissistic. O superior, majestic, proud nga, mayabang ba? Mayabang na yung mga yan. Bakit may maipagmayabang-mayang mga yan? Witchcraft. Yun ang pinagmamayabang nila. Yun ang maipagmayabang nila. Yung, yun sila? Witches. Yung talagang kampo ng kadiliman. Gusto nila talaga yung mapunta sa impyerno. Kaya nga ayaw nila itigil Bahala sila sa buhay nila. So, bahala sila sa buhay nila. At buhay pa sila, nakalaan na pala sa impyerno, yung kaluluwa nila ilagay dun sa impyerno. Pinagmamayabang pa. Witchcraft nila yung witchcraft. Diyos may yung mga tao, Parang kulang sa intelligence ang mga ganyan. Wala nga kasing wisdom yung mga yan. They're not wise, they're foolish pati. That's why, ganyan sila. Napakabaloktot na mga yan. They're so baloktot. Sabihin pa ng mga yan, pinaapakan ko yung pagkatao nila. Hindi ko pinaapakan yung pagkatao ng mga ibang tao. Sinasabi ko lang ang totoo. Nireveal ko lang ang truth. Totoo. Ano pa ang darating sa'yo? O mag-improve sa'yo, basta darating sa'yo. Queen of Air. Mas lalong maging clear yung mind mo, observation mo, yung the way you judge and see things, mga ganun ba? The way you observe things, madali mo pick up, comprehend yung mga bagay-bagay, pangyayari, situation, o mga para ma-puzzles pati, mga ganun ba? Pati mga hidden, madali mo siya ma-comprehend. Ayan, ma-comprehend. Madali mo siyang maintindihan, maunawaan. Madali mo siyang ma-pick up. Ang ganun. Ng isip mo. Ano pa? Ang darating naman sa'yo. Na mga pagbabago sa'yo o sa buhay mo. Ayan. Yan ang magbago sa'yo. Ang darating sa'yo. Lalakas yung chakras mo. Mas lalo ka maging confident. You will show you the true you, the real you. Na parang bibo-biba, you don't mind, you don't care sa mga ingitiro at mga insecure. Ganun ba? Malalabas mo na yung mga abilities mo. Meron ka pang mga abilities siguro na hindi mo nailabas. May mailalabas ka ng mga abilities at talents, mga ganon. Mukhang ano ba yan? Upright? Hindi.
Magiging abundant yung buhay mo, kaya maging confident ka na. Magiging full of abundance. Natural na confident na you're courageous to show yourself to others, ganyan. Hindi ka nahihiya. Lalo ngayon kung wala kang pera o konti yung pera mo, ay parang napiktuhan yung confidence mo na eh. Kaya nga yung mga witches, tinitirada nila yung finances ng mga target nila, kasi pag sira yung finances ay madaling ma-depress yung isang tao. Parang bumababa yung self-esteem and yung confidence, and nadidepress, na-stress, madaling magkasakit. Ganun sila. Bakit ko alam? Kasi nasasagap ng intuition ko. Nasasagap lang po yun ng intuition ko, no? Yung mga ganun. And beside that, naiingit sila. Ang gusto nila sirain yung kabuhayan, finances ng iba, para mamroblema, may stress. Tuwang-tuwa sila. Si person mo kawawa na, napuno ng negativity. Merong mga magaling magtanggal ng negativity, mga manggagamot. Pagtapos ang gaan ng pakiramdam mo, ang light, nawala yung mga negativity na magaling, parang hinahatak nila yung negativity. Yan, magaling. Tinatanggal nila yung negativity. Minamana nila yun. Kung gustong matuto ng iba, tuturuan ka nila. Kung gusto mo lang. Ako kasi ayaw ko eh. Sabi ko, ayaw ko manggamot. Ilan na yung nag-alok sa akin yan, na manggamot. Ayaw ko. Kasi, di ko lang bet. Ayaw kong manggamot. Sa amin lang, dito sa pamilya ko. Pero hindi ako nag-aral manggamot. Yung nagpaturo sa mga manggagamot. Sa akin lang yan. Yung mga nalalaman ko lang kung paano manggamot, obserbahan ko, nagaya ko lang. Yung iba. At kung may kailangan tulungan, kunwari may sakit, nakakilala ko naman, yun, tutulungan ko kung sa abot ng aking makakaya, kung ano lang. Ganun. Bagay nito sa person mo magpausok siguro. Lalo na tuwing Biyernes, Martes. Magpagamot. Napuno siya ng negativity. Negative energy o black energy yan eh. Kasi witchcraft yan, black energy yan. Kawawa yan sila pag itinapon sa impyerno. Yung sabi nila, kawawa siya, puno ng negativity, na-influensyahan, natamaan, natablan. Pero sila ang kawawa afterlife, kasi forever sila dun sa impyerno. Yun ang masakit na katotohanan para sa kanila. Sila ang tunay na kawawa. Kasi hinalitan mo nila yung person mo, na puno ng negativity, bumigat yung pakiramdam niyan. Ay, ang buhay ng tao saglit lang dito sa mundo. May katapusan na mamatay ang tao.
Pero sila, pag namatay sila, sa impyerno sila mapupunta. O sinong kawawa? Kasi dun sa impyerno, afterlife, eternal life na yun dun. O magdusa sila dun, forever, eternal life sa impyerno. O sinong kawawa? Sila ang kawawa. Kasi mayayabang yung mayan, pero hindi niya, foolish kasi kaya akala nila may pagmayabang yan. Hindi. Sila ang tunay na kawawa dahil maimpyerno sila sa mga pinagagawa nila na yan. Magdusa sila dun sa impyerno forever sa ginagawa nila na yan. At ayaw nila magbago. Nakapanood ng video ko dito yung mga yan, yung iba daw eh. Ayaw nila magbago. Oh, yan ang ginagawa nila sa person mo. Yan ang mga taong hangal. At yun ang foolish at evil kasi mo yan. Proud pa nga eh. Sus. Ano pa? Magiging balance din yung mga chakras mo. Open, strong, ganyan. Walang blockage sa energetic field mo sa lahat ng chakras mo. Ano ang feelings ng person mo na yan sa'yo? Kilala ka na ba nito? Seryoso pala yan, seryoso. Ano ngayon ang gustong sabihin sa'yo ng person na to? Napuno siya ng negativity. Gusto ko niya mapangasawa daw. Mamuhay ka ng prosperous at kumpletong buhay. Ano pang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to? Puno siya ng negativity. Naklaruhan na siya, hindi na siya confused, hindi na clouded yung isipan niya. Alam niya na kung ano yung gusto niya, ito, yung bubukay ng pamilya. Yung mag-take na siya ng action sa'yo. At mag-recover sa negative emotions, emotional toxicity. Alam niya kung bakit naging emotional to, na parang nag-grief lagi, na negative emotion niya, puro na lang regret at hindi nagtitake na action. Kasi napuno ng negativity sa ginagawa nila palipadagin this person mo hanggang sa naging emotional at puro na lang worryings yung person mo. Yan mga epekto ng mga kademonyuhan ng mga witches na yan. Instead na magbago, ay, bahala sila sa buhay nila. Ayaw nila magbago. Proud pa ngayon sila eh. Kaya may impyerno talaga yun sila. So ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please subscribe at huwag pa rin yung kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko at pag-like naman po at i-comment na rin sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.